Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungero. So matagal din tayong hindi nagbalik Matagal tayong hindi nakabalik dahil sa sobrang busy natin. Ayan. So mga kasabong, ang ating tatalakayin ngayon ay ang conditioning and management practice. So sa pagkondisyon mga kasabong, mayroon tayong management niyan. At saka kailangan mayroon tayong i-practice talaga na gagawin. So sa conditioning and management practice, una po dyan ay ang progressive routine. Kailangan may routine kang gagawin yan para ang pagkukondisyon mo ay hindi po mabaliwala. Ayan. So, progressive routine. Sa Gimpaul Conditioning Programs, mayroon tayong 14 days conditioning at saka 21 days conditioning programs. So, mas mahaba, mas maganda. Sa mga maikli lang yung pagkondisyon, kamukha ng 14 days, kailangan healthy yung manok mo at saka selective na. Ayan po. So, mga kasabong sa pagkondisyon po ng manok, like for instance, bibili kayo ng manok diyan na hindi healthy. Pwede naman po 'yan dahil maniwala kayo sa akin, handler ako at saka bumibili ako ng pinagpapraktisan ko yung may mga sakit, no, na ikukondisyon ko. Ang gagawin nyo lang, of course, gamutin nyo yung sakit niya. And then, kailangan mayroon kang programs. Deworm bilos, and then palubuhin mo yung manok mo. Ayan po. So, mga kasabong, sa 14 to 21 days programs natin, i-combine mo yung strategic na exercise, no? Exercise niya yung rotation, scratching, walking, and then flying pins. So, sa akin mga kasabong, pagka ako po'y wala niyan, pwede naman yon. Ibitaw niyo yung manok ninyo. Huwag kayong magkondisyon ng manok na hindi ninyo binibitaw. Ako, binibitaw ko yan. Umaga, binibitaw ko. Sa hapon, binibitaw ko. And then, damugan mo ng tubig yung mukha, yung paa, saka ko ibalik doon sa corn. Ganun lang po. Para makuha niya yung timing ng paglaro. Kaya kailangan ibitaw nyo talaga. Pangalawa mga kasabong, health maintenance, no? Kailangan sa conditioning and management practices natin, may health maintenance tayo. May programs. Programs commonly begins with baseline care. Including na yan sa deworming at saka yun sa delousing. Ayan. Health maintenance. Tanggalan mo ng bulati, and then paliguan mo para mawala ang koto, and then turok ka. May monthly maintenance ka na, turok na B12 para kasi yung manok mo mga kasabong kinakagat yan ng lamok. Kaya may B12 ka dapat na ilagay o iturok. And then sa pangatlo natin mga kasabong sa conditioning and management practice, dyan po yung dietary adjustment. Yung pagpakain mo, i-adjust mo. Ayan. So, nutrition plans focus on balance feeding. Sa isang manok mga kasabong, hindi parehos yan. May malaki, may maliit, may malakas kumain, may mahina kumain. So, kailangan mong hawakan ang manok para ma-define mo kung ito ba ay lady ba o tumaba na ba or may sapula na. So, pag may sapula na, binibigyan mo ng 40 grams o baba mo ng 30 grams. Parang adjustment. Kaya nga, dietary
adjustment. No? So, para ma-adjust yung moisture. Adjustment in moisture level. So, sa sabong mga kasabong, pag hindi ka marunong sa moisture, mabasa yung manok mo, lidi, mabagal pong kumilos yan kung may sapula ang manok mo. Pero kung eksakto yung moisture, may buka ang katawan, tsaka may gaan, napakadidlin yan. Mabilis umikot, mabilis po pumatay. Ganun po. So, sa dietary adjustment po, sa conditioning and management practice, nandyan po yung carbohydrate loading. So, pag malapit na yung laban, most especially 3 days before the fight or 4 days before the fight, tataasan mo na yung carbo loading. Ganun po yan. So mga kasabong, huwag kayong mag-carbo loading within a 7 days. 7th day because baka magkaroon ng sapulang manok mo at mataba yung manok ninyo. Ayan. So kailangan carbohydrates loading as the peak day approach. Yung 4 days before the fight, ganun kayo mag-carbo loading. Huwag kayong maniwala dyan sa iba na hindi magka-carbo loading. Hindi yon. Maganda ang carbo loading. May snap ang palo ng manok ninyo. Again mga kasabong, conditioning and management practice. Paano ka mag-condition, ang management mo, ang mga practices mo sa conditioning period. Of course, nandyan yung may routine ka dapat. May routine ka dapat for 10 days or 21 days program or 30 days program. Pero may rotation ka, may exercise. Ang ibig sabihin, light exercise, walking, flying pins, parang ganon. Pero sa akin, bitaw yan, umaga, sa kahapon bitaw, sabay panuhan ng tubig. So, health maintenance, kailangan kondisyon kayo, turo kayo ng B12 monthly, at saka deworm, dilaws, no? Paligo at saka patanggal na bulati. Sa dietary adjustment naman, kailangan i-adjust mo. Mga kasabong, iba-iba po ang manok, no? Malakas kumain, magugulat ka payat, dagdagan mo. Mahinang kumain, pero taba, ay bawasan mo. Adjustment po, no? So mga kasabong, sa carbohydrates loading as the peak days approach, mas maganda yung mais kasi may snap yung palo. Ayan mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga followers dyan. So sa wala pa, ay nako po, mag-follow na po kayo para marami po kayong matutunan sa akin. Marami pong salamat sa inyo.